Hello guys, welcome back sa ating panibagong video ngayong araw. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol doon sa salitang una at huli. Kasi marami sa atin alam ang ibig sabihin ng una at salitang huli. Pag sinabing una, kadalasan sinasabi natin sila yung nauuna. At yung huli naman, sila yung nasa hulihan. Marami ang ibig sabihin yung salitang una at huli. Iba-ibang pakahulugan, iba't ibang mga saloobin, at iba't ibang mga pananaw tungkol diyan. Pero sino ba yung taong madalas una? Kung mayroong mas higit na una, sino yung dapat ang pinakauna? At sino dapat yung nangunguna? Yon. Kasi kung pag-uusapan natin, yung una, wala nang tatalo dun. No. Lagi inuuna yung una bago yung kanyang sarili. Sino ba yung mga taong inuuna yung bagay na yun kaysa sa kanyang sarili? Ang halimbawa nito ay si Propeta Jacob. Si Jacob, di ba? Kung saan lagi niyang ipinagpapauna yung Panginoon Diyos. Nanindigan siya sa kabila ng mga pagsubok, nagpakalugi siya na dumating sa kanyang buhay yung matinding kabalisahan. Ano yung kabalisahan dumating kay Jacob? Una, anong nawala kay Jacob? Marami po ang nawala sa kanya. Pero naging huli ba sa kanya ang Diyos? Hindi. Abangan niyo, sundan niyo itong kwento nito tungkol doon sa kasaysayan ng Biblia na may kinalaman doon sa pagiging una ng Diyos kay Jacob. Lagi na una yung Diyos. Kasi sa tagpong yon, sa pagkakataong kung ating babalikan yung kwento ni Jacob sa buhay niya, ay si Jacob ay nawalan ng mga ari-arian. Namatay yung kanyang mga alagang hayop. Yung kanyang mga malulusog na mga hayop. Nangamatay yun. Sa madaling salita, naubos yung kanyang kinabubuhay. Doon umaasa yung kanyang pamilya. Katatapos lang nung paglibing doon sa mga hayop, kung saan katatapos lang ng problema, ay dumating naman yung matinding kabagabagan, problema sa kanyang buhay. Yung namatay yung kanyang mga anak. Tindi, di ba? Namatay yung kanyang mga anak. Hanggang siya ay nagkasakit. Di ba? Na sa kasaysayan kasi na karoon ng maraming uod yung katawan. Inuud na. Buhay pa, inuud na. Pero inuuna pa rin niya ang Diyos. Nanindigan siya. At ang pinakamatindi, sa halip na yung kanyang asawa, ang kanyang karakaramay at magpapala sa kanya, ano ginawa sa kanya? Sinabi sa kanya, kalimutan mo na yung Diyos mo. Walang Diyos. Wala yung kinikilala mong Diyos kasi mamamatay ka na sa kalagayan. Pero nanindigan pa rin ba siya? Inuna pa rin ba niya ang Diyos bago niya yung kanyang sarili? Ito yun. Wala lang, hinayala na yun. Sabi niya, basta maglilingkod pa rin ako sa Diyos, unahin ko pa rin ang Diyos na sinasampalatayanan ko. Kasi nga, kung ating babalikan yung kwento, lagi niyang inuuna yung Diyos. Kung sana dumating yung panahon na si Jacob ay muling sumagana ang buhay, muling nagkaroon siya ng mga matatalinong mga anak. Okay.
Sana napulutan ito ng aral sa inyo na may kinalaman sa kwento, sa pangyayaring sino yung una at sino dapat yung huli. Sino dapat yung nauuna? Sarili ba o ang Diyos? Kayo lang makakasagot niyan. Para sa akin, dapat laging una. May karamdaman ka, unahin mo yung sarili mo. Pag nagkasakit ka, kaya nakabala, pupunta, huli pa rin sasabihan ng Diyos. Wala, pinagsisihan mo na kasi may sakit ka na. Pero bago ka magkasakit, dapat nananalangin ka. No? Nananalangin ka. Dapat nananalangin ka sa Kanya. Kailan ka mananalangin kung kailan may karamdaman ka na may problema na? Mali. Dapat una lagi ang Diyos. Yun lang.